여보. 있어요? 방금 일어나. 잠이 들었네. 이쪽으로 커피 올려다 다오. 아주머니들. What is up, internet? Ako nga pala si Nix at welcome dito sa Nickplex. Matapos ang mahabang business trip, sa wakas ay nakauwi na si Dr. Kang na isang entomologist. Pero habang masaya siyang nakabalik, napansin ng asawa niyang si Seon E na may isang dalagang babae na bumaba mula sa kotse. 내려갔더니 있길래 내가 데리고 왔지. Ipinakilala niya si Mi-ok at sinabi na 가정부 구하기도 힘든데 잘 됐네요. 잘 왔어. 어서 들어가. 여기가 이제부터 미역이 방이야. pagkatapos ipinakita kay Mi-ok kung paano gamitin ang shower at sinabi na dadalhan siya ng damit kaya kailangan na niyang maghubad. Matagal nang hindi nakakapaglinis ng maayos si Mi-ok kaya binigyan siya ng pagkakataong maligo. Pumasok siya sa bathtub at unang beses niyang nakaranas ng maayos na paligo. Habang naliligo, hindi niya maiwasang mainggit sa ganda ng kanyang katawan. Tinanong niya kung ilang taon na si Mi-ok at sinabi nitong 19 years old na siya. Mula noon, tinuruan na siya kung paano maligo ng maayos pero biglang pumasok si Dr. Kang kaya nagulat si Mi-ok. Pagsapit ng gabi, ipinakita ni Seon E si Mi-ok kay Dr. Kang at tinanong kung maganda ba siya. Pero imbes na matuwa, lalo lamang nakaramdam ng kaba si Seon E dahil sa kanyang murang edad at kapansin-pansing itsura. Hindi niya maiwasang magtanong kung sino talaga si Miyok at kung saan siya nanggaling. Doon sinabi ng kanyang asawa na anak pala siya ng isang shaman. 그래서 타 죽고 제 방황하는 걸 보고 이상내로던 백치미가 있어요. Kinabukasan biglang pumasok ang anak sa kwarto ni Xiaomei at inagaw ang package na hawak nito. Pagkabukas nito, isang kakaibang hugis na manika ang nakita sa loob. Napansin ng asawa na parang pamilyar sa kanya ang manika. Naalala niya na isang buwan na ang nakalipas, nagkaroon ng gathering sa bahay kung saan nag-share ang kanyang asawa at ilang scholars tungkol sa kanilang research. Butterfly expert ang kanyang asawa at sa expedition na iyon, nakadiskubre sila ng isang rare na butterfly. Habang pinapanood ng asawa ang slideshow, biglang lumitaw sa huling bahagi ang isang nakakatakot na manika na nakasuot ng puting damit. At mabagsik na mukha, talagang nagulat ang asawa nang makita ito. Sinabi ng kanyang asawa na iniwan daw iyon ng isang witch. Nang gabing iyon, sobrang natakot ang asawa sa manika. Pakiramdam niya kahit saan siya pumunta parang sinusundan siya nito. Nang medyo kumalma na siya, sinabi ni Miyok na witch pala ang kanyang ina. Noong masunog ang bahay nila, ang manika lang ang tanging bagay na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Pagkarinig nito, labis na naawa ang asawa kay Miyok. Noong araw na iyon, dumalaw ang kaibigan ni Seon E. Binalaan siya nito na ang mga lalaki ay mahilig sila sa mga bagong putahe. Hindi ka ba nag-aalala na kasama mo sa bahay ang isang napakabatang babae? Kahit sinabi ng asawa na hindi ganoon ang kanyang husband, palihim pa rin siyang nakaramdam ng duda ng gabing iyon na naginip siya. Muling lumitaw sa panaginip ang nakakatakot na manika. Sa sobrang takot, pinagpawisan siya ng malamig. Pagkagising niya, napansin niyang wala sa tabi niya si Dr. Kang. Maingat siyang lumabas ng kwarto at pumunta sa pintuan ng kwarto ni Miyok. Idinikit niya ang tenga sa pinto para makinig kung may kakaibang ingay sa loob. Pero biglang may humawak sa balikat niya kaya napahiyaw siya sa gulat. 놔두고 잘 테니까. Mula nang dumating si Miyok, hindi na mapakali si Seon E dahil pakiramdam niya may ibang intensyon ng dalaga. Kinabukasan may narinig na naman siyang ingay mula sa kwarto ni Miyok kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Doon niya nakita si Miyok na kinakausap ang manika. 죽을 때까지. Mukhang naiinggit si Miyok sa pamilya ng kanyang asawa at gusto niyang manatili roon habang buhay. Hindi naman ito masyadong pinansin ni Seon E. Inisip na lang niya na baka ganito ipinapakita ni Miyok ang pangungulila niya sa kanyang ina. Maya-maya pumunta si Seon E sa supermarket pero bigla siyang nahilo. Inisip niyang baka epekto iyon ng bangungot niya noong nakaraang gabi. Pagkatapos mamili, umuwi na siya. Pero nagulat siya nang makita sina Doc Kang at Miyok na magkasama sa kusina. Pero paglapit niya roon, wala naman palang nangyayari. Guni-guni lang pala niya ang lahat. 그 옷이 그게 뭐니? 앞가슴이 다 보이. Pinuri naman ni Dr. Kang si Miyok dahil masipag at marunong ito sa mga gawain sa bahay. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam ng asawa niya, lalo lamang siyang nakaramdam ng kaba. Habang nagtatrabaho si Miyok sa labas, palihim na pumasok si Seon E sa kwarto nito. Doon may nakita siyang lighter ng kanyang husband sa sahig. Nagtaka siya, paano napunta ang isang bagay na palaging dala ng kanyang mister sa kwarto ng katulong? Agad niyang tinawag sina Dr. Kang at Miyok para tanungin sila. 이게 미역이 방에 있었어요. 있길래 내가 쓰레기통에 버린 거야. 미역이가 가져간 게지. 네. Parehong-pareho ang kanilang kwento kaya wala nang maisagot ang asawa. Samantala nakatago si Miyok sa may hagdan at tahimik na pinapanood si Seon E. 넌 왜 매일 그걸 끼고 다니니? 언제나 같이 있으라 그랬어요. 실력이래요. Kinabukasan, pinapunta ni Seon E ang kaibigan niya at ikinuwento rito ang tungkol sa lighter. 남편이 의심스러워. 뭐 가정부를 데리고 온 후부터 생긴 거야. 그래서 내가 미칠 지경이야. Tumingin ang kaibigan kay Miyok at sinabihan ng asawa na huwag nang masyadong mag-alala.
dahil sa sinabi ng kaibigan niya bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Seon-hee. Pero nang gabing iyon, nanaginip na naman siya. Sa panaginip, nakita niyang pumasok ang kanyang husband sa kwarto ni Miyok. Nilapitan niya to at pagsilip niya, nakita niya ang mister niya at si Miyok na nasa kalagitnaan ng ana-ana. Pagkagising niya at makita ang husband niya sa harap niya, bigla siyang naglabas ng sama ng loob. 당신이 매일 밤 여기 방에 들어간 걸 어쩌면 당신이 이럴 수가 있어요. Litong-lito ang kanyang husband dahil wala siyang ideya kung ano ang ginawa niyang mali. Para sa kanya, parang nag-iinarte lang ang kanyang asawa. Samantala, nakita ni Miyok na nagtatalo ang mag-asawa habang tila walang bakas ng pag-aalala sa kanyang inosenteng mukha. Nang gabing iyon, pumunta si Seon-e sa workplace ng kanyang husband dahil gusto niyang tanggalin ito si Miyok. 저 애 내보냅시다. 왠지 무서워서 그래요. Pero tumanggi ang husband niya. Mahirap daw makahanap ng housekeeper kaya sinabi niyang mas mabuting lumabas-labas din Seon-e at huwag palaging nakatambay sa bahay dahil kung ano-ano ang naiisip niya. Malungkot na pumunta ang asawa sa kitchen para kumuha ng isang basong tubig. Kinabukasan isinabay ni Dr. Kang ang anak para isabay sa school. Pag alis nila, biglang bumagsak sa kanya ang isang flower vase. Agad na humingi ng sorry si Miyok. Nang gabing iyon, nakalimutan naman ni Miyok na patayin ang gas. Pagpasok ni Seon-e sa kitchen, bigla na naman siyang hinimatay dahil sa lakas ng amoy ng gas. Nang magising siya, lalo siyang nagalit. Sa sobrang galit, sinugod niya si Miyok sa bathroom at pinaghinalaan itong gusto siyang patayin. Sinabi niya kay Miyok na kung hindi lang siya sinuwerte, matagal na sana siyang patay. Paulit-ulit na humingi ng sorry si Miyok habang nakangiti at sinasabing hindi niya naman iyon sinasadya. Muli niyang hinarap ang kanyang husband at inakusahan si Miyok na sinusubukan siyang patayin. Gusto raw nitong mamatay siya para siya ang pumalit sa kanyang lugar. Dahil dito, tuluyan nang nawalan ng pasensya ang kanyang husband. Para sa kanya, parang hindi na normal ang pag-uugali ng kanyang asawa nitong mga nakaraang araw. Pumunta siya sa living room para tumawag sa mental hospital. Pero bago pa niya magawa iyon, pinigilan siya ng kanyang asawa. 당신을 정신병원에 보내긴 싫어요. 그간 김 박사님을 집으로 안 모실 테니 알아보고 심해! Nakatago sa likod ng pinto si Miyok at pinapanood ang lahat habang may misteryosong ngiti sa mukha niya. Samantala, tuluyan nang nawawala sa sarili ang asawa. Habang tulog si Miyok sa sofa, kumuha siya ng gamit at umakyat sa attic para alisin ang mga kahoy na senyales na sira ang bintana para maging mukhang aksidente ang mangyayari. 여보, 어, 있어요? 방금 나 잠이 들었네. 아, 2층으로 커피 올려다 다오. Kahit maghahatid lang ng coffee kay Dr. Kang, ay pinaghihinalaan niyang may kakaiba silang ginagawa. 얘 2층에서 왜 이렇게 오래 있어? 싹전치를 왜 뜯어졌니? Pagtapos ay inutusan niya si Miyok na linisin ang mga bintana sa attic. 저기 좀 봐. 방도 좀 정리하고 싸우는 거. Habang naglilinis si Miyok at hindi maingat sa kanyang ginagawa, bigla siyang nahulog. Nang dumating ang mga pulis, napagdesisyonan nilang aksidente lang ang pagkakahulog at iyon ang naging opisyal na dahilan ng kanyang pagkamatay. Matapos mamatay si Miyok, itinapon ni Seon-e ang lahat ng gamit nito sa isang gubat na malayo sa bahay kasama ang nakakatakot na manika, pero kahit saan niya ito itapon, paulit-ulit na bumabalik ang manika. 시즌에 내다 버렸는데 글쎄. Muli niyang itinapon sa ilog ang manika nang biglang mag-hallucinate na naman siya na parang naging manika si Miyok at naghahanap ng paghihiganti. Ang nakakaloka pa, isang araw nagtaka siya kung anong ginagawa ng aso nila. Pagtingin niya, muli na namang lumitaw ang manika dahilan para mawalan siya ng malay. Hinarap ni Dr. Kang si Seon-e at sinabing ang paniniwala nito sa evil spirits ay bahagi na ng kanyang kondisyon. Wala raw ganoong bagay sa modernong panahon. At kahit may masamang espiritu sa manika, hindi ito mawawala sa isip niya kahit saan pa niya ito itapon. Kaya sa halip na itapon, mas mabuting harapin niya ang kanyang takot. Kinuha ni Dr. Kang ang manika at sinabi na kung talagang may evil spirit dito, ito ang paraan para malabanan ang kanyang paranoia. Binalaan din niya siyang wag na itong itapon ulit. Nang makita ng kanyang husband na lalo nang lumalala ang kondisyon ng kanyang asawa, nagdesisyon muna siyang dalhin ang kanilang anak sa bahay ng kanyang mga magulang. Iniwan muna niya ang kanyang asawa ng mag-isa para makapagpahinga at kumalma. Nang gabing iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan habang paulit-ulit na tumatama sa bintana ang mga sanga ng puno. Mag-isa lang sa bahay si Seon-e at lalo siyang natakot nang mawalan ng kuryente. Habang nakaupo siya sa isang sulok, nakita niyang lumilitaw ang nakakatakot na manika sa iba't ibang parte ng bahay. Lalo pa itong lumalaki hanggang sa tuluyan tong maging si Miyok na papalapit sa kanya habang may hawak na kutsilyo. Tuluyan nang nawalan ng kontrol si Seon-e. Kumuha siya ng kutsilyo at desperadong sinaksak si Miyok. Kinabukasan umuwi ang kanyang husband at nadatnan ang magulong bahay. Noong una, inakala niyang may pumasok na magnanakaw. Pero nang tingnan niyang mabuti, nakita niyang nakaupo si Seon-e sa ibaba ng kama.
Matalim ang kanyang mga mata, sobrang putla ng muka na parang sumobra sa sunscreen at hawak niya ang isang malaking itak katabi ang nakakatakot na manika. Palagi nating tandaan guys na ang kutob minsan tama, pero ang overthinking walang pinipiling oras. Sa totoong buhay, minsan okay lang maging mapagmatyag, pero kapag sobra na ang selos at hinala, pwedeng ikaw na mismo ang gumagawa ng kwento sa isip mo. Kayo guys, nakaranas na ba kayo ng ganitong klaseng tamang hinala sa mga jowa at asawa nyo? I-comment nyo ang pinaka nakakatakot nyong experience nyo sa baba. Kung nag-enjoy kayo sa movie recap na to, please like the video at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa mga susunod nating recap. Adios!